everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Ang sayaw ay mahalagang bahagi ng ating kultura. It is a universal form of self-expression, and no other dance expresses it better than ballet. Meet Alice Reyes, a Filipino dancer, choreographer, teacher, director, producer, and founder of Ballet Philippines. Alice took lessons in classical ballet at a very young age. She completed a Bachelor of Arts degree in History and Foreign Services and took postgraduate studies at Ateneo de Manila University. Alam niyo ba na noong February 1970, her dance company staged the first ever modern dance concert at the Cultural Center of the Philippines Main Theater? At noong June 2014, si Alice Reyes ay naparangalan ng highest award in the arts ng Order of National Artist of the Philippines. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. To know more about their life, work, and Paano nga contributions, ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. So ito po nandito na. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar, kasama si DPWH Secretary Vince Dizon. Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon. Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway. Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga. Ano nangyari? Sumimplang ko talaga. Lahat kami nasakay. Ako sir, ambulance driver ako. Ambulance driver? Oh. Lagpas 2 oras ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalogan to Tacloban. Meron po na-experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya. Dahil hindi na umabot. Nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi namin namalayan na patay na pala. Oo. Kasi President, papakita ko lang ho sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na lahat. Makapal yung semento. Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days. These are the reinforcements. Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito. Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe. Nung bago ito, maganda pa ito eh. Naalala ko nung dinala kami rito ng father ko, tayo may Maharlika Highway eh. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
Magandang agam, Luzon, Visayas at Mindanao. Ako ang inyong kapatid sa Impapawid, Onin Miranda. Narito na ang programa magatid ng mga balita at impormasyon tungkol sa siyensya, teknolohiya at inobasyon. Kokonekta sa bawat Pilipino sa amang sulok ng mundo. Dala ang mga programa at proyekto ng Department of Science and Technology. Ako po si DOST Secretary Renato Yusolidum Jr. at ito ang Radyo Siyensya sa DOST Konektado Ka. Magandang agam po, Secretary. Magandang agam, Onin, at sa lahat ng ating mga taga-connect. Ayan, maraming salamat po at Dr. Renato Yusolidum Jr. At para lahat tayo makakonect, oras na para pakinggan ang mga naging kaganapan sa DOST sa linggo nagdaan straight from the SNT Authority ng bansa. DOST Secretary Renato Yusolidum Jr. Narito po ang mga naging kaganapan natin sa DOST sa linggong nagdaan. Noong isang linggo po ay pinangunahan po natin ang delegasyon ng Pilipinas para sa 2026 London Tech Week. Ibinida po natin doon ang 5 Filipino startups, ang Manila Health Tech Incorporated, Light Technology Incorporated, Vithos Manufacturing, Path Builder at IoTech Corporation. Sa pamamagitan ng Science and Technology Promotions for International Contests and Exhibits at DOST Program Propel, ipinakita ng mga startup na ito ang galing ng Pinoy sa international stage. Binisita rin po natin ang Translation and Innovation Hub ng Imperial College London at ng Oxentia Foundation ng Oxford University upang makita natin kung paano nakatutulong sa kanilang komunidad ang mga teknolohiya at inobasyon doon. Nakipagpulong din po tayo kay Honorable George Freeman, Minister of Trade at dating Minister of Science, Technology and Innovation ng United Kingdom. Ibinahagi po sa kanya ang iba't ibang programa sa Pilipinas katulad ng inisyatibo ng DOST, katuwang ang Commission on Higher Education na FITEST o Philippine Technology Evaluation and Standards for Testing. Ganoon din po ang mga ginagawa natin sa pag-develop ng Knowledge Innovation, Science and Technology Park at iba't ibang proyekto sa sustainability and smart city and communities development. Ang pinag-usapan po natin, magkakaroon po tayo ng strategic program cooperation sa United Kingdom upang magtulungan ang dalawang bansa para mapaunlad at mapayabong ang paggamit ng science, technology and innovation dito sa bansa. Ganoon din po, nakasama po natin ang Philippine Embassy officials sa pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan. Noong Sabado naman po ay ang 68th anniversary ng DOST at isinagawa po natin ang selebrasyon noong Lunes kung saan inihiyag po ng inyong lingkod ang State of the Department Address. Martes po ay nagkaroon ang DOST at Japan International Cooperation Agency or JICA ng kick-off meeting patungkol sa technical collaboration upang mas mapalakas ang Geospatial Analytics and Technology Solutions o GATES program ng DOST. Ang kolaborasyong ito ay para sa mas advanced na Artificial Intelligence Ready National Data Platform for Disaster Risk Analytics at Data-Driven Governance. Kinagabihan naman po ay dinilahan natin ang Friends Alumni Day, katuwang ang Friends Embassy in Manila kung saan meron pong ugnayan ang bansang Philippines and France para sa mga scholars na Pilipino. Miyerkules ay pinangunahan po natin ang 2026 National Nutrition Summit na ginanap sa Pasay City. Nagkaroon din po tayo ng bilateral meeting kasama sa United Nations, Assistant Secretary General and United Nations Development Program Regional Director for Asia and the Pacific, Kani Wignaraha, upang pag-usapan kung paano masusolusyonan ng siyensya, teknolohiya at inobasyon ang mga hamon sa pag-unlad ng bansa. Malugod din po nating tinanggap ang pagbisita ni Kamal Kishore, Special Representative of the United Nations Secretary General for Disaster Risk Reduction and Head of the United Nations Office for Disaster Risk Reduction sa ating opisina. Sa aming pagpupulong, inihayag ng UNDRR ang kanilang pasasalamat sa gobyerno ng Pilipinas sa mga partnership at collaboration upang mapalakas ang disaster risk reduction sa bansa. Kahapon naman po, Huwebes, isinagawa ng DOST Metals Industry Research and Development Center ang International Metals and Engineering Conference kasabay ng taunang selebrasyon ng Metals and Engineering Week sa bansa. Ito ay naayon sa 2011 Presidential Proclamation No. 144 na nagdeklara na ang ikatlong linggo ng Hunyo ay Metals and Engineering Week. Nakisa rin po tayo sa kick-off ng Scholars Technopreneurship Training Program Plus kung saan sasanayin po natin ang ating science scholars sa buong bansa na maroon po silang bilang 100 na magkaroon ng entrepreneurial mindset.
Maraming salamat po, Secretary Rene. Pero bago tayo magpatuloy, nagkaroon po tayo noong Lunes ng inyong State of the Department Address or SODA. Maaari nyo ba maibahagi ito sa ating mga taga-subaybay? Pwede naman, kaya lang mahaba ito at Opo. babanggitin ko lang kung ano yung mga ginawa natin. Yes, sir. Unang-una, patungkol sa kasalukuyang krisis sa logistics ng langis, ay pinagtuunan po natin una yung pagtulak ng electric vehicle industry. Ganon din po ang pagkakaroon ng solarized charging station. At dito natin ibinahagi na napakaraming tricycle sa buong Pilipinas na dapat na makonvert ito sa electric motor instead sa na may di gasolina. Ganon din po ang pag-develop ng smart and sustainable communities na dumadami po ang partner. Sa kadahilan ng ang tunay na frontliner ng operation ng governance ay nasa local government unit, kailangan po silang matulungan upang magamit ang mga smart technologies upang maresolba ang kanilang mga kinakaharap na problema. Ganun din po sa patuloy na pagbibigay ng mga scholarships ng ating mga kabataan from the Philippine Science High School System na kami natutuwa sa tulong ng Kongreso ay madadagdagan ng 10 pang campuses. Ganun din po sa ating mga undergraduate and graduate scholars na patuloy po nating dinadagdagan ng experience para yung kanilang mga nalalaman ay may pagka-work integrated at pwede nang i-apply kagad. Ganun din po sa pagpapaigting ng komersyo, nagkaroon na po tayo ng first ever na Philippine Platform for Testing. Ito yung Technology Evaluation and Standards for Testing Platform upang masigurado natin ng ating mga technologies produced ng universities at mga inventor ay mapa-improve pa at mapalakas ang kanilang tinatawag na readiness sa merkado upang ang mga investor naman na interesado ay makikita nilang mababa na ang risgo. So, ay magiging investment ready na. Ito naman pong highlight ng aking presentation ay pinagtuunan nating pansin yung Science for Peace program na ginagawa natin in collaboration with the Office of the Presidential Assistance for Peace, Reintegration and Unity or OPAPRU, kung saan ay 6 na former MILF camps ang tinutulungan natin upang masanay sila sa livelihood, pagkakaroon ng mga potable water instead na magsalok sa malayong lugar, pagkakaroon ng new information materials and internet, at ito pa pang mga training at livelihood opportunity upang sila ay makita talaga nila na ang ating pamahalaan ay gustong tumulong upang mapaunlad ang kanilang mga buhay. Ganon din sa makabagong mga technologies tulad po ng artificial intelligence combined with geospatial data analytics, binigyan din natin ng pansin kasi hindi na natin maiiwasan na talagang mag-focus at magbigay ng talagang maraming panahon upang magamit ng ating mga kabayan ang makabagong teknolohiya. Ayan. Maraming salamat po, Secretary. Alam po natin na sa lahat ng mga proyekto ng DOST, lahat po yan mahalaga at talagang may pagmamalaki po natin. Pero ano ba talaga yung kumbaga higit na pinagtuunan ng pansin ng DOST para sa ito? Napakarami kasi hindi mo pwedeng pabayaan yung ibang sektor. Mapakalusugan, no? Pagtuklas ng mga bagong pwedeng gamot o mga proseso, biomedical devices, nutrition. Ganun po sa disaster and climate resilience. Hindi natin pwedeng tigilan ang pag-improve ng ating mga ahensya tulad ng DOST FIVOX at DOST Pag-asa at pagtuunan din ang kandaan, lalong-lalo na ang palapit na El Nino. Ganon din po ang agriculture, no? Sa sektor ng food security, kailangan nating mag-apply na ng mga smart technologies. So, itong mga nabanggit ko nung huli, maliban doon sa dinitalya kong mga binanggit ko sa State of the Nation. Lahat-lahat po yun. 18 po ang ahensya ng DOST, kaya hindi pwedeng sabihin ko konti lang ang pinagtuunan ng pansin. Ano po ang mga naging hamon, sir, ng kinarap po ng DOST noong panahong ginagawa po natin lahat ng mga proyektong ito? Well, unang-una siyempre, ang push po talaga natin ay magkaroon ng mas maraming investment sa ating mga produkto ng bawat Filipino researcher, inventor. Ang hamon talaga is madagdagan pa ang investment from the private sector at ang kilikin natin ang gawang Pilipino. At mabuti na lang nandiyan na yung Tatak Pinoy, yung New Government Procurement Act na nagbibigay ng oportunidad sa mga ginawa ng Pilipino na gamitin ng mga local government at mga ahensya ng Pilipino. Imbes na puro mas branded lang o di kaya imported pa. Ayun.
Ang ramdam, ang ibig sabihin ng agham na ramdam para sa isang ordinaryong Pilipino, sir, talaga ba nararamdaman na talaga? Siyempre, kunyari, sa kalusugan, ang Food and Nutrition Research Institute, ay aalamin nila kung bakit payat, kulang sa timbang o bansot ang ating mga kababayan, kaya may intervention na gagawin. Yung pagdating po sa mga MSME, Micro, Small and Medium Enterprises, kung ang gusto nila ay mapalago ang kanilang mga production, kailangan nilang magamit ang mga technologies na pwede nating ituro, either gawa ng DOST o pwedeng bilhin, at may technical guidance yan. Hindi ibig sabihin, hiramunan ng pera at bahala na kayo. Hindi po ganun ang DOST. Hand-holding ang ating style. At syempre, gusto rin nating makita na ang kanilang buhay ay nagbago. Ayan. At sila ay magiging ehemplo, use case para sa ating mga kababayan na gusto silang tularan. Kaya marami nga tayong programa na inilunsad. Yung bagong programa, Negosyansya. Yes, sir. Focus sa negosyo para ang ating mga kababayan. Ang ramdam kasi kumita ka, hindi ka magutom, ligtas ka sa mga disaster, Yes, sir. no? Mapaigi pa ang transportation, lesser ang traffic, o di kaya ay hindi ka maapektuhan ng krisis sa gasolina. Mga example lang po yun na iba-iba ang pwedeng maging solusyon. Kaya importante po na maintindihan ng ating mga kababayan, science is for everyone, no? Science is really making sure na magamit ng tama para sa tunay na problema, real world solutions, at ito yung solusyon na angkop para sa kanila. Ayan. Maraming salamat po, DOST Secretary Renato Yusudum Jr. Narito na ang iba pang napapanahong balitagap. Ito ang DOST Report. Upang palakasin ang pag-unlad ng electric vehicles or EVs sa bansa, nilagdaan ng Department of Science and Technology o DOST, Cagayan State University o CSU at Utitco Motor Corporation o UMCorp ang isang Memorandum of Understanding noong June 15, 2026 sa Taguig City. Sa ilalim ng partnership na ito, magtutulungan ang CSU at UMCorp sa research, skills training at pagpapalawak ng mga lokal na teknolohiya sa e-mobility. Ang hakbang na ito ay hindi lamang alternatibong sasakyan kundi daan tungo sa mas malinis na komunidad, may efficient energy at lokal na industrialisasyon. Isang patunay ng pagkakaisa ng pamahalaan, akademya at pribadong sektor para sa mas sustainable na transportasyon sa Pilipinas. Buhay na buhay ang pag-asa ng makabagong siyensya sa Mindanao matapos kilalanin ng DOST Fishered ang 10 natatanging koponan ng mga mag-aral mula sa grade 9 at grade 11 na naggugi sa kamakailang Ideathon sa Davao City para sa 2026 Young Innovators Program or YIP. Sa pamamagitan ng mga makabagong teknolohiya tulad ng artificial intelligence, robotics at Internet of Things, naghain ang mga kabataang imbentor ng mga mapangahas na solusyon para sa mga krisis sa kalikasan, agrikultura, kalusugan at kalamidad. Ang mga nagwaging koponan ay kinabibilangan ng Team Sigbin at Team Santiago ng Santiago National High School, Team Sagip ng Salay National High School, Team BioIgnite ng Esperanza National High School, Team MindGuard ng Philippine Science High School, Caraga, Team Sci-Hi ng Agusan del Sur National Science High School, Team QuakeScan at Team BioChill ng Daniel R. Aguinaldo National Science High School, Team Padayo ng Iligan City National High School at Team Aqua Intel ng Jimenez National Comprehensive High School. Ang mga ito ay may pagkakataong selyuhan ang hanggang 500,000 na pondo bawat isa kapag opisyal nang naaprubahan ng Governing Council ang kanilang mga pananaliksik. Ang hakbang na ito ay patunay na sa tamang gabay at suporta, ang mga idea ng kabataang Pilipino ay hindi lamang nananatili sa papel, kundi may kakayahang magbago at iligtas ng mga komunidad sa bansa. Mga kakonek, agham nyo ba na maaari nang i-monitor ang calories na meron ng ating pagkain gamit lang ang iyong camera katuwang ang AI? Tutok lang dahil yan ang pag-usapan natin ngayong araw. Magbabalikan ang Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka. Mga kababayan, si Ding Dong po ito. Alam niyo bang mataas ang chance ang magkasunog pagkatapos ng malakas na lindol? Kaya naman pagligtas ng bumalik sa loob ng bahay o building, i-check agad ang mga kawad ng kuryente. Kung may nakitang sira, patayin ka agad
ang main switch. At ang pinaka-importante, i-report ito sa otoridad. Huwag mo nang i-DIY yan, ha? Naku, baka mas malaking problema pa ang sumabog. Tandaan, i-check ang sira, patayin ang main switch, i-report sa otoridad. #panatag ang may alam. Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka dito sa Radyo Pilipinas. Nagbabalik po ang Radyo Siyensya. Ito na ang ating kwentong SNT. Mga kakonek, kung pamilyar kayo sa pinggang Pinoy na palagi natin nakikita bilang gabay sa bastong pagkain araw-araw, samahan niyo naman kami para alamin ang makabagong routine kung paano natin mas madaling ma-monitor ang ating mga kakainin. Tama yan, Onin. Makakasama natin ang Science Research Specialist 2 mula sa DOST FNRI, isang registered nutritionist, dietitian at licensed professional teacher. Walang iba kundi si Miss Maria Lourdes Kumagon. Magandang agham, Miss Lourdes. Hello po, good afternoon po, Secretary and Sir Onin po. Para sa dagdag kaalaman ng ating mga tagapakinig, ano po ba itong project na Artificial Intelligence Nutrition Assistant o Project AINA? So, ang Artificial Intelligence Nutrition Assistant po or AINA ay isa pong mobile application na gamit ang AI na dinevelop po ng aming opisina with the support of the Philippine Council for Health Research and Development para po masuportahan yung dietary assessment and matulungan po ang mga Pilipino to better understand and track their food intake real time. So gumagamit po ito ng image recognition. So pipicturean nyo lang po yung pagkain nyo or pwede nyo pong i-upload sa app yung pagkain na kinain nyo para po ma-recognize and malaman yung food intake po natin. And meron din po itong localized na database base sa Philippine Food Composition Table para ma-estimate ang nutrient intake po natin. Ma'am Lourdes, malaki po ang naging contribution nyo sa pagbuo ng Pinggang Pinoy sa nakilalang visual guide natin sa tamang pagkain. Ngayon naman, digital at AI-driven na sa pamamagitan ng Project AINA. Paano po binabago at itinataas na makabagong teknolohiya ang kalidad ng nutrisyon at pagbabantay sa kalusugan ng mga Pilipino? So, malaki po ang contribution ng AI sa pagbabago, lalo na po sa nutrition monitoring sa pamamagitan ng pinapagaan nito or pinapadali yung pag-monitor natin ng, for example po sa AINA, yung dietary intake po natin and mas magiging accessible po yung pagbibigay ng nutrition information. Lalo na po sa dietary assessment, alam naman po natin na yung traditional way of dietary assessment ay tedious po siya, masyado pong matagal na proseso. So, through AINA po, pwede pong mapadali yung proseso ng pagmamonitor natin ng dietary intake para po matulungan din po, hindi lang po yung mga kababayan po natin, kundi pati yung mga health professionals po para makapagbigay po ng maganda pong nutrition intervention. Alam mo, Ms. Lourdes, Secretary, ako po gumagawa ng Pinggang Pinoy. Lalo na po ngayon, talagang may improvement naman kahit na paano. Nililista mo ba yung mga kinakain mo at yung calorie? Opo. Pero anong ginagamit mo ang estimation ng calorie? Babasa lang ako, sir, ng mga Meron akong ginagamit na app. Opo. Nung unang panahon, ang hirap mo i-estimate yung calorie count ng mga pagkaing Pilipino. Opo. Kaya saka pipiliin mo pa sa choice. Yes. Kung ano yun, mas maganda na AI na base sa picture. Yes. May sizing na yan na estimate, no? Yes, At least po. may estimate na kagad. Ako kasi, sir, ginagamit ko parang placemat ng pagkain yung kakain, yung Pinggang Pinoy. Kaya lang kadalasan nakataob, sir, kaya hindi ko Mahirap yun. Pero ito yung nakita ko, yung paggamit ng image at artificial intelligence versus sa traditional na ita-type mo yung pagkain, ano yung
ilang grams, tapos bibigay sa yung calorie. Maganda rin yun. Pero mas mabagal at minsan tinatamad ka na. Opo. Kaya ito ay napakaganda. Ito po ba ay available sa Android o pati iOS? Sa ngayon po yung na-develop na app ay magiging available pa lang po sa Android, and in-explore pa po namin kung paano po siya magiging available sa iOS po. Mas maganda iOS kasi marami hindi gumagamit nun. Mahirap-hirap lang magpa-approve sa iOS. No? Dahil nangyari rin sa amin. Pero dahil ikaw ay isang licensed professional teacher, paano ba nakatutulong ang iyong background sa education para matiyak na ang app na ito ay madaling intindihin at gamitin ng mga ordinaryong mamamayan? So malaking tulong po, Secretary, yung pagiging licensed teacher ko din po sa pagbuo po ng AINA. Syempre po hindi po naman po sapat na mga tamang information lang po yung ibibigay natin. Importante rin po na maintindihan at madaling magamit po ng tao yung application. So doon ko po na-apply yung pag make sure po na simple po, malinaw at yung visuals po na iintindihan ng tao. Doon ko po na-apply yung pagiging teacher ko. Nailabas na ba natin yan? Available na? Sa ngayon po hindi pa po available publicly, pero po magkakaroon po kami ng soft launch po ng AINA sa 52nd FNRI seminar series po namin sa July So, po. ang sasabihin mo, ayan na. Ayan. Para pag nag-launch ka. Actually po, maganda nga po yun. At sa July ay ipapalabas na itong AINA. Opo, may Ayan. soft launch po. May soft launch. Ang inyong po expertise na sa nutrition, physiology at metabolism, gaano po kahalaga na maging tumpak or accurate ang pagkilala ng AI sa ating po mga kinakain? Ano po yung pwedeng maging epekto sa ating katawan at kalusugan kung sakaling magkamali ang app sa pag-estimate ng portions? Tataba ka, ng ulam natin? marami kang sakit. Ayun po, actually po napakahalaga po talaga ng accuracy sa mga ganitong klase ng technology, lalo na po sa pag-estimate ng nutrients, kasi po magkamali ka lang po nung in-input na portion sizes, baka po ma-overestimate or underestimate yun po yung calories. Pwede mo pandayain yung weight para hindi ka mag-exceed sa calorie count. Sa ngayon naman po, in terms po of the food recognition, ang AINA po ngayon na na-develop is 89.9% accurate na siya sa pag-ano po nung pagkain na nasa database po. And Saan siya nahirapan? Yung talagang ibang putahe na parang hindi niya maintindihan kung ano. actually po, may perfect example po dyan. Kung alam niyo po yung menudo, caldereta, tsaka afritada. Oo naman. Opo, same kasi Halo-halo. po. Same po yung ingredients, yung tomato base po siya pareho, pati po yung mga sahog niya pareho. So, doon po medyo ano po sa AINA, nahihirapan po. Pero, ang maganda po sa AINA, medyo pwede po siyang User intervention. Opo, pwede po siyang maging user. Kaysa multiple choice, piliin mo, ito na yung kinain ko. Diba? Opo, pwede pong ma-edit po na kung ano po yung sa tingin nyo din po na tamang pagkain. Pwede pong ma-edit sa AINA. And yung sa portion sizes din po, medyo kung maalam naman po kayo sa portion, pwede din nyo pong ma-edit para po mas accurate naman po ang ano natin sa AINA. Siyempre dadaan sa validation gamit ang weighted food portions ang AINA app. Paano niyo po ba sinisiguro sa laboratorio na ang nakikita ng camera ng cellphone ay tugma sa actual weight at nutrients ng pagkain? In terms po, Secretary, sa weighted portions, sa ngayon po, ongoing pa po kasi yung development namin ng AINA, and hindi pa po namin na-explore po yung phase na yon. Pero importante nga po yun na magawa po namin para sa refinement po ng AINA. Pero gano'n kayang katagal? Gusto sabihin na kailan nyo maisasama talaga ang pag-determine na yun? Siguro po in the near future po, Ayan. pwede naman, Ayan. kaya naman po. Ang sa tingin ko, ang crucial dyan is paano siya mag-estimate ng sizing. Yes, sir. Kasi para lang sa ating mga kababayan, usually ang 30 grams, isang posporo, matchbox, di ba?
30 grams. Tinuro din ng FNRA yan sa akin. Yo. So pag ako'y nag-estimate ilang gramo ang aking kinain, ini-imagine ko yung isda o di kaya ay karne, kasya ba yun sa isang matchbox? So estimate ko kung ilan. So, kaya naman yan. In fact, ang DepEd nga gumagamit din ng AI para ma-estimate yung height and weight ng mga bata based on picture. Para may mabilisang assessment sila sa malnutrition and stunting. No? Anyway, sir, bilang katuwang din po sa pag-aaral ng metabolismo ng mga Filipino endurance at strength athletes, sa tingin niyo ba ay kakayanan din ng AINA na matugunan naman yung napaka-strict at high-performance diets ng ating mga atleta, o mas swak po ito sa general public ngayon? Sa kasalukuyan po, mas angkop pa po ang AINA para sa general population dahil alam naman po natin na iba-iba po yung nutritional requirements ng bawat atleta. Pero po, yung potential na framework naman po ng AINA, kaya naman po itong ma-adapt para sa mga high-performance settings in the future. And bukod naman po sa dietary tracking, meron din pong BMI tracking feature yung AINA na makakatulong po sa mga users na masubaybayan ang ilan sa kanilang mga health indicators. So, ayun po, pwede pa rin naman pong magamit ng athletes po yun for dietary monitoring and yung sa BMI tracking po nila. Ano yun? Dadagdagan mo ng weight and height ng kumakain? Opo, meron pong feature yung AINA na pwede po nating ma-input yung height and weight natin po para ma-compute po yung BMI. Yung high-performance athlete, iba yun? Yes, sir. Yung general public, general athlete yun. Yung normal ang kain. Yes. Iba yung special diet. Tama po. Ano po sa tingin ninyo ang magiging reaksyon o hamon sa pagtanggap ng mga Pilipino kapag artificial intelligence o AI na ang nagsasabi sa kanila kung healthy o hindi ang paborito nilang ulam? So, nakikita ko po na may mixed reactions po yung mga tao dito. And mostly naman po nararamdaman ko po na yung mga magiging users po ng AINA, mas ma-appreciate nila at magtitiwala sila sa AI guidance. Pero posible rin po na magkaroon ng limitasyon, lalo na po sa mga hindi techie. And yun, hindi naman po lahat ng Pilipino may access po sa smartphone. Pero ayun po, mahalaga pa rin po na i-position po natin yung AINA bilang isang supportive tool na nakadoon po sa awareness, sa kinakain and empowerment, at hindi dapat ma-exclude po yung mga users na may limited access sa technology po. Ma'am Lourdes, ano po bang inyong vision para sa Project AINA sa susunod taon? Opo. Ang vision ko po para sa AINA ay maging widely accessible po sana ang AINA at culturally grounded na digital nutrition companion para sa mga Pilipino, para po matulungan sila na matrack po yung kinakain nila. And in the future, pwede rin po siguro itong ma-integrate sa mga health systems, schools, mga community programs po, para po matulungan ang lahat na maging aware sa mga kinakain po nila. Naku. Baka may gusto pa po kayong ipahayag, batiin, at ano po ang inyong mensahe sa ating mga tagapakinig na gustong simulan ang kanilang healthy lifestyle ngayon? Ayan. So, maraming po salamat po sa pagkakataon po na ma-interview po dito. Gusto ko rin po kayong i-invite po again sa 50-second na FNRI seminar series kung saan po magkakaroon po ng soft launch ang AINA. And sa mga gusto naman pong simulan yung kanilang healthy lifestyle, you should start simple po and be consistent, because healthy living doesn't require naman po drastic changes overnight, and even small improvements in food choices, portion awareness, and daily movement can make a big difference over time. So meron tayong tools like AINA po to guide you, pero I think po the most important step is your willingness to begin po. Yes, willingness to begin and to be disciplined. Yes. Sir. Yes, sir. Maraming salamat, Ms. Maria Lourdes Cumagon, ang Science Research Specialist 2 mula sa DOST Food and Nutrition Research Institute. Maraming salamat. Thank you din po. Mga Connect, kilalanin pa natin ng mas malalim ang mga benepisyong hatid ng Project AINA ng DOST PCHRD. Tutok lang, magbabalik agad ang Radyo Siyensya. Sa DOST, konektado ka.
balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Discover, learn, and grow. Alamin ang mga alok na serbisyo mula sa gobyerno. Radyo Siyensya dito sa Radyo Pilipinas. Nagbabalik po ang Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka. Para po tuloy natin mabusisi kung paano ba ginagawa ang mobile application system nitong Project AINA. Makakapanayan po natin ang isa sa mga digital tool innovators ng DOST FNRI. Makakasama po natin ng isa sa mga nagdisenyo at nagva-validate ng deep learning food recognition system para mas mabilis at mas accurate nating mabantayan ng ating kinakain. Makakasama natin ng isang registered nutritionist, dietitian at science research specialist, na si Mr. Alain Luis P. Dalisay mula sa DOST PCHRD. Magandang agham, Alain. Magandang agham po, Secretary. Taga saan ang Dalisay mo? Romblon po. Kamag-anak mo siguro to eh. Saan bayan? Ojongan. Tingnan mo. Alain, bihira po tayo makakita ng isang registered nutritionist, dietitian na sumasabak din sa mundo ng computer coding, algorithms at app development. Paano ninyo po pinagsasama ang iyong background sa nutrition mula sa UST para maging gabay sa pagbuo nitong AINA mobile app? Yes po, Secretary. Bale, bihira nga po tayo makakita ng isang registered nutritionist dietitian po na involved po sa mga computer programming, algorithms or coding po. Pero sa experience naman po namin, ang mga technical aspects po neto is natutunan na po namin habang ginagawa na po mismo yung proyekto po. So, bali, ang AINA naman po is composed naman po ang team po natin ng mga registered nutritionist dietitian, computer programmers po na may experience po sa machine learning and mobile app development, and meron din po tayong mga technical consultants na expert po sa field na ito. Bali, ang pinaka-role po namin dito ni Ms. Lourdes po ay i-bridge po ang gap between nutrition science and technology. Tulay ka nga dyan. Alright. Paano ba nag-iisip itong Project AINA? Kapag itinapat ba natin ang camera ng cellphone sa pagkain, ano po ba ang nangyayari sa likod ng screen para malaman ng app kung ilang calories o nutrients ang nasa ulam? Bale, kapag kinuhanan po natin ang picture ang isang pagkain or nag-upload po tayo ng food image po sa AINA po, ang pinaka-aaralin po ng AI model po ng AINA is yung unique features po nito. Ano po bang kulay nito, texture po, para po malaman po at makapagbigay ng prediction po kung ano pong pagkain po ba ito. Ilang calories? Kasama na rin po ang estimated nutrient content po nito per serving portion. Pwede bang pagsabihan, sobra ka na, bawasan mo serving na to? Opo, yes. Ay, may ano naman po, may overall nutrient daily intake po tayong binabantayan. Pero alam mo, bago ako kumain minsan sinesearch ko yung doon sa isang app kung anong pagkain at gaano kalaki. Pag sosobra na doon sa target kong calorie count per pagkain, breakfast lang, babawasan mo. Apo. Hindi pwedeng
picturean mo lang, bahala na mag-estimate. So, meron ka ring guidance sa portion na kakainin mo. Yes, po. Kaya yung pinggang Pinoy mo, talagang Yes, hindi sir. na taob yun. Mas nasakto mo na. Tama. Isa po sa mga specific objectives ng proyekto ay ang paggawa ng training dataset gamit ang local food images mula sa real-world settings. Ibig ba sabihin, meron na kayong testing tapos may image kayo, no? Gaano po kahirap turuan ng AI na makilala ang pagkaing Pinoy? Alam naman natin ang itsura ng pagkaing Pinoy. For example, adobo sa Maynila, pwedeng iba ang kulay o lapot sa adobo ng ibang rehiyon. Opo, yes po. Bale, Secretary, yan din po yung isa sa pinakamalaking challenge po ng AINA po sa pagbuo po ng local food image dataset. So, katulad nga po ng sinabi po ninyo, posible po iba po itsura ng luto kong adobo sa luto po ninyong adobo po. So, ang goal po natin sa pagbuo ng local food image dataset is ilagay po doon lahat ng posibleng itsura po ng adobo natin para matutunan po ng AI model ng AINA po. Kasi pag nangyayari po noon na kunyari po adobo ko lang po yung nandun sa dataset po natin na kunyari masabaw po or light yung kulay, yun lang po yung makikilala niyang adobo. Konting toyo lang nilagay mo. Opo, yes Parang po. ganun yan. Pero kunyari pag yung iba naman po malapot na adobo, posibleng hindi niya po ma-recognize yun. Ayun. Kasi like for example, ang adobo, iba-ibang klase rin ng luto yan, di Yes ba? po, opo. Merong adobo sa puti, di ba? Merong adobo sa asin. Opo. Na-identify ba or nakikilala ba ng AI yung pagkain na yun? Sa kasalukuyan po, ang pag-recognize niya po is adobo lang po. Pero lahat ng posibleng itsura, sinasama po namin sa data. So, mangyayari niyan, sa tingin ko, yung kulay will be a determinant kung anong klaseng adobo yun. Yes po. Ito bang madalas na trip up sa mga ordinary nutrition apps? Kapag nag-picture kayo o nag-picture tayo ng mixed dish, for example, ng sinigang, halo-halo ang gulay at karne, paano po nagagawa ng AINA na himayin or i-desegregate ang iba't ibang sahog sa isang ulam na nasa plate lang? Bale, sa kasalukuyan po, ang kakayahanan po ng AINA is i-identify po ang pagkain bilang isang buong dish po. Katulad na lang po kunyari, pinakbet po or di kaya sinigang na isda, as one niya po siya i-identify or i-recognize. Hindi niya po i-recognize bawat ingredient po nun. So, ang malaking challenge po kasi doon, katulad na lang sa pinakbet, posibleng magpatong-patong yung ingredients, hindi mababasa sa isang image lang yung mga nasa ilalim na ingredients po. Katulad ng sa sinigang po, yung iba po nasa ilalim pa po ng buo. Ang assumption mo, kung ano nakita mo sa surface, ay yun din yung mga pababa. Opo, kaya yun po yung ginagawa po ng AINA ngayon, i-recognize niyo po yung pagkain as a dish po. Pero once, ang tingin ko yung app, pag na-recognize niya na yun yung dish, yung mga ingredients, masasabi niya rin niya kung ano. Yes po, opo. Diba? Kasama po Parang, siya sa database. although hindi disaggregated, pinagsama mo. Para may total ka-calorie. Kasi ginagawa ko yan. Pag may sinigang, tapos yung nilagay, kunyari kumain ka sa hotel, mas nilagay na sinigang, tapos kukunti yung isang gulay, in-estimate ko bawat isa yon. Oh, okay. Kaya parang ganun din ang mangyayari. Yes po. Binaliktad mo lang. Ayun. Pero bating pa rin siya sa Filipino Guide. Base sa ingredients. Pero yung kanila, para mapadali nga, base sa ingredient, ina-identify, ano bang ulam to? Ayun. And then out of that ulam, hinuhulaan ko lang kasi nag-fill up ako ng mga calorie count bawat pagkain, disaggregated. Ngayon, ang traditional na dietary assessment ay talagang matagal at napakaraming manual calculations. Tulad nga ng nadidescribe ko, no? Gaano po kalaking oras ang matitipid ng ating mga kapwa, mga Pilipino, mga nutrition professionals at mga researchers kapag naging fully operational na itong si AINA. Apo. Yun, katulad nga po ng halimbawa niyo po, Secretary, na yung manual dietary assessment po kasi, bali isa-isahin niyo pa pong alalahanin yung kinain po natin, i-breakdown niyo pa po yung ingredients po neto, then bawat ingredient babangga pa po natin sa Philippine Food Composition Table para malaman yung nutrient content, tsaka lang po natin mako-compute yung overall nutrient content ng isang dish po. So bali sa AINA po, ang magagawin na lang po, pipicturean po, ma-identify po yung pagkain, meron na po kaagad nutrient estimation, at mare-record niya po ito. So yung na-record po natin pagkain, pwede po natin ipakita sa mga health professional po natin, sa mga registered nutritionist dietitian, para i-interpret po yung
nutrition information na kinakain po natin sa araw-araw. Ayun. May involvement at research din po kaya pagdating sa body composition. Ito bang si Aina sa hinarap may kakayahan din mag-adjust ng nutritional insights depende sa body type, timbang o fitness goals na mismong gumagamit ito? Opo, sa kasalukuyan po, yung body composition medyo complicated pa po kasi, pero posible po natin ito isama sa future updates po ng AINA. Pero sa kasalukuyan, kaya po neto magbigay ng nutritional status or BMI po, desirable body weight, healthy weight range po, at saka ng estimated na calories and daily macronutrient intake po. Ayun po. Alright. Mukhang madibdiban yung tanong mo, Onin. Siguro, excited na tayong dalawa, Excited na no? po talaga, opo. Para, ayan na, ma-launch na ang Ayan na. Alam kong excited na ang ating mga kakonek. Hindi lang kaming dalawa ni Onin na i-download ito. Saang stage na po tayo ng development ngayon at kailan po natin inaasahan na magiging available na sa publiko ang AINA mobile application? Sa July, soft launch. May soft launching po tayo this coming July po sa 52nd FNRI Seminar Series po. Pero sa kasalukuyan po, ang AINA po is gumagana naman na po yung mga main features po neto, pero tinitest pa po natin at nire-refine yung system para masigurado pong tama ang impormasyon na ibinibigay po ng mobile app at accurate po. Ayun. At abangan na lang namin ang soft launching niyan sa July. Tama yes ba? po. Alright. Baka may gusto ba kayong batiin at pasalamatan nasa iyong pagkakataon. Ayun po, maraming salamat po sa lahat. So maraming salamat po sa lahat ng bumubuo po ng team po ng Project AINA po, sa pangunguna po ng project leader po namin na si Miss Marilu Madrid at lahat po ng registered nutritionist dietitian, computer programmer, and technical consultant po. Pinapasalamatan rin po namin ang DOSTP CHRD po sa pagtulong po na paggawa ng po ng AINA and ang program manager po namin na si Engineer Charlene po. So ini-invite rin po namin kayo sa pagpapalawak pa po natin ng local food image dataset. May naka-flash pong QR code sa screen po natin para makapag-donate po kayo ng mga local food images po natin para mas ma-improve pa po ang performance ng AINA po. Saka siguro yung mga nagde-develop ng mga pagkain, magbigay din ng, di ba, mga estimate ng calorie. Maraming salamat, Mr. Alain Luis P. Dalisay. Ang ganda ng pangalan. Yes, Sobrang ibang spelling ng Alain and Luis. Congratulations sa parents mo. Maraming salamat. Ang Science Research Specialist 1 ng DOST FNRI, right? Yes po. FNRI. Alright. Samantala mga kunek, oras na para ating alamin kung ano pa ang makaganapan ng ating kalihim sa mga susunod na araw straight from the SNTL 40 naman sa DOST Secretary Renato Yusudum Jr. Simula po bukas hanggang linggo gaganapin ang Alt Plus Tab Festival sa SMX Convention Center sa Pasay. Katuwang po natin dito ang Gridlock Games Studio upang suportahan ang gaming and creative industries. Magkita-kita po tayo dyan bukas kasi napakagandang mga laro, game develop ng mga Pilipino. Sa Martes naman po ay gaganapin ng Advanced Science and Technology Institute Conference or ASTICON. At sa Webes at Biyernes, magtutungo po tayo sa Lao para sa 22nd ASEAN Ministerial Meeting on Science, Technology and Innovation. Ayan. Maraming salamat po, Sec. Rene. Mga kakunek, yan po ang naging kabuuan ng ating buong programa. Muli niyo po kami samahan sa susunod na Biyernes alas 3 hanggang alas 4 ng hapon dito sa Radyo Pilipinas. Sabay din po mapanood sa TV Plus Channel 3 at Affordable Channels 45 to 49. Muli ako inyong kapatid sa Impabuid, Onin Miranda. At mula sa Department of Science and Technology para sa Agham na Ramdam, ako po si Secretary Renato Silidum Jr., patuloy na maghahatid ng kaalaman at serbisyo para sa bawat Pilipino. Ito ang Radyo Siyensya sa DOST Konektado Ka. One DOST for you, delivering science for the people, solutions and opportunities for all.